Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang kaabang-abang na manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 16 at 17 ng naturang manhwa. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Labis nga ang galit na nadarama nitong kuya ni Hana na nangangalang Hajin mula sa biglaang pagbali nitong si Jinyuk sa kaniyang hintuturo. Ibinalik nga niya itong muli sa pagkakaayos habang makikita itong binata na umiinom lamang ng tubig sa kaniyang harapan. Kagad nga siyang nagsagawa ng paghiganti para dito kay Jinyuk, subalit nagawa naman siya nitong tapunan ng tubig sa kaniyang pagmumuka. Gayon din, mabilis na naiwasan nitong ating pangunahing karakter ang kaniyang pag-atake na sinipa pa nga siya sa likurang bahagi ng kaniyang tuhod. Sa bilis nga ng kaniyang pagkilos ay hindi na ito nakita pa ng mga taong nakapaligid sa kanila, habang ito namang si Hana ay takot na nagkukubli sa kumpul ng mga tao at nagtataka kung bakit naroroon etong nasabing individual. Hanggang sa do'y pumasok na rin sa eksena etong si Mr. Kim na pinento silang dalawa sa komosyon na kanilang isinasagawa. Agad naman siyang nakilala nitong ating pangunahing karakter na sinubukan pa ngang gamitin ang kaniyang abilidad na Eye of Truth, subalit buwat na rin sa laki ng agwat ng level na kanilang tinataglay ay hindi ito nagawang gumana para dito sa nasabing individual. Ayon pa nga kay Jinyuk na hindi nga raw niya inaasahan na ang isang taong kagaya niya ay mayroon palang daladalang alalay na sinagot naman ni Mr. Kim na iyon nga raw ay dahil mayroon itong pakinabang para sa kaniya. Agad namang nakuha nitong binata ang pinupunto ng nasabing individual at isinaad na marahil nga daw iyon sa item na tinatawag na Korean ginseng. Agad namang nabahala sa naturang pahayag etong si Mr. Kim, habang ang mga reporter at ang iba pang mga taong naroroon ay nagsimula na ring maintriga sa nasabing bagay. Nagpatuloy nga sa paglalahad etong si Jinyuk at kabilang na dito kung papaano nga raw nila masusolusyonan ang side effect na tinataglay nitong Korean ginseng. Ngunit bago pa man niya may pagpatuloy ang pagpapahayag ay ginamit na nga nitong si Mr. Kim ang kaniyang skill na tinatawag na blackout barrier na level 3, kung saan hinihiwalay silang dalawa mula sa iba pang mga individual na naroroon. Nalabis na ikinabahala naman ng mga kaibigan nitong ating pangunahing karakter na ang tanging magagawa sa ngayon ay ang pagmasdan ang isang malaking itim na kahon na nasa kanilang harapan mga master. Nagsimula nga ditong magtanong etong si Mr. Kim kung ano ang nais na kapalit nitong si Jinyuk mula sa mga impormasyon na kaniyang pinanghahawakan. Gayun din, papaano nga raw siya nakasisiguro sa mga bagay na iyon. Kung kaya't ipinaliwanag nitong si Jinyuk na ang nasabing Korean ginseng ay isang pwedeng kaining item na nagagawang mapanumbalik ang mana, gayon din ang stamina na nawala sa isang individual. Subalit kung itong araw ay kakainin ng hilaw, ay mayroon nga daw itong hindi magandang side effects sa katawan ng sino mang kakain. Malamang nga raw ay isa iyon sa mga problemang kanilang kinakaharap. Subalit mayroon nga daw isang paraan upang ito'y masolusyonan. Tanging gagamitin lamang ang tatlong items at ito ay ang Karashian's Extract, Moonlight Stone at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Mandragora Root. Kaniya nga daw ilalahad dito kay Mr. Kim ang mga impormasyon kung saan ang mga ito matatagpuan. Kung kaya't nagtitiwala na nga daw ba siya sa kaniya, bagyang nabahala naman ang nasabing individual sapagkat ang mga impormasyon na inilalahad sa kaniya nitong binata ay tumpak sa mga impormasyon na kanilang nakalap. Natanong nga niya itong kaniyang sarili kung sino nga daw ba talaga ang taong nasa kaniyang harapan. At makalipas nga lamang ang ilang saglit, ay napagpasyahan na rin itong nasabing individual na pumayag sa alok na ibinibigay nitong binata. Subalit aniya, kung ito nga raw si Jinyuk ay mayroong hindi magandang binabalak o pinaplano laban sa kanila, ay tinitiyak niyang hindi nga raw niya ito palalagpasin. Nabahala nga siya sa laki ng maaaring kabayaran o kapalit na hinihingi nitong binata mula sa mga impormasyon na kaniyang pinanghahawakan hinggil sa Korean ginseng. Aniya ay kinakailangan nga daw niyang gumawa ng isang hangganan o limitasyon na pwedeng panghimasukan nitong ating pangunahing karakter sa ibibigay niyang pagkakataon. Subalit labis nga siyang nabigla noong sambitin nitong si Jinyuk na mukhang nagkakamali nga daw itong kanyang kausap hinggil sa isang partikular na bagay, sapagkat ang tunay nga raw na nagkakaloob sa kanila ng pagkakataon ay walang iba kundi siya mismo. Samantalang sa labas naman ng nasabing barrier ay makikitang tumalsik ang isa sa mga bodyguard nitong si Mr. Kim mula sa mga pag-atake na isinasagawa ng kaibigan ng ating pangunahing karakter na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanila. Nagbanta pa nga itong si Yu Yunhwa
na huwag nga raw magtangkapang lumapit ang mga ito sa kanila kung ayaw nilang mamatay. Pagkatapos ay bigla na lamang nawala ang barrier na naghihiwalay sa dalawa at agarang pinakalma etong nasabing babae ni Jin-Hyuk. Masaya nga ito sapagkat walang anumang masamang nangyari sa kaniya habang ayon naman dito sa binata na higit nga raw sa kaniyang inaakala at di hamak na mas mahusay mag-analisa at magbalanse ng mga bagay-bagay etong si Mr. Kim. Subalit etong ang si Hajin ay talagang punong-puno ng pagkamuhi at umuusok ang bunbunan mula sa kahihiyan dito kay Jin-Hyuk at nagreklamo dito kay Mr. Kim. Humingi pa nga ito ng pagkakataon at tinitiyak nga raw niyang tuturuan niya ng leksyon ang naturang individual. Ngunit sadyang wala namang paki at naiinis na etong si Mr. Kim sa kaniyang mga pinagsasasabi, kung kaya't kaniya itong kinapitan sa leeg at kasabay na inangat na lamang sa lapag. Kaniyang inihayag na ang nasabing binata ay hindi niya kakayanin pagdating sa isang labanan. Gayon din, oras nga raw na umulit pa siya sa pagsasagawa ng hindi magandang bagay ay tiyak na malilintikan na talaga siya sa kaniya pag nagkataon mga master. Kung kaya't mula sa nasabing pagbabanta ni Mr. Kim ay napilitan na lamang etong si Haji na sumang-ayon habang naguguluhan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob nitong barrier. Hindi nga niya matanggap ang kaniyang kahiyang sinapit mula dito kay Jin-Hyuk at lubang nagnanais na papaslangin nga daw niya itong ating pangunahing karakter. Kasunod noon ay agarang inihayag na nga dito sa binata ng system na matagumpay na niyang naabot ang kinakailangang requirement upang makopya ang anumang skill na mayroon etong si Hajin. Kaniyang ang pinili ang skill na tinatawag na shallow breathing na nagagawang kontrolin ang paghinga at tibok ng puso ng sino mang manlalaro na magtataglay nito. Habang masayang pinagmamasdan mula sa isang tabi, etong patuloy na galit na si Hajin. Pagkaraan nito ay napatingin pa nga etong binata dito sa isang monitor na kung saan ipinakita ang mga nakuwang puntos at ranggo ng mga individual na kumukuha ng pagsusulit at sa listahan ng mga ito ay etong si Hana na kaniyang intern ang siyang nakakuha ng pinakamataas na marka at kasalukuyang isang A-rank player na kaniyang bahagyang ikinamangha. Makalipas pa ang ilang saglit ay makikita namang siya na ang tumungo sa nasabing evaluation room upang simulan na ang kanyang magiging pagsusulit. Inilabas nga niya doon ang kanyang malit na punyal na pinayagan naman nitong isang proctor na naroroon na gamitin para sa nasabing pagsusulit. Subalit na bigla nga ito nang lumapit etong si Jin-Hyuk sa isang partikular na kristal at iyon nga ay walang iba kundi ang isang mid-grade stone na labis nga niyang hindi magawang paniwalaan at inatasan itong binata na pumunta na lamang sa low-grade magic stone. Subalit agaran din siyang napahinto nung kanyang makita ang inilalabas na aura nitong binata hanggang sa ito ay naganda na para sa kanyang isasagawang pag-atake. Ayon pa nga sa ating pangunahing karakter na kaniyang araw dito masusubukan ang resulta at bunga ng kaniyang paghihirap sa nasabing labyrinth. At sa pamamagitan nga lamang ng isang napakalakas na wasiwas ng kaniyang punyal ay madali lamang niyang nahiwa ang nasabing mid-grade stone. Labis na hindi makapaniwala ang nasabing proctor sa kanyang nasasaksiyan at iyon pa nga lamang di umano ang unang beses na nangyari ito sa kaniyang harapan. Isang araw S-rank etong si Jin-Hyuk at planong i-report kaagad ang nasabing pangyayari sa kaniyang nakatataas. Subalit agaran din siyang pinigilan nitong binata at inilahad na kung maaari sana ay ipagpaliban muna ng kahit isang linggo ang nasabing bagay na labis na hindi maunawaan nitong lalaki niyang kaharap. Ngumiti nga siya nang nakababahala sa harapan nito at aniya ay dahil iyon sa personal na rason. Dagdag pa nga niya na sa kaniyang buhay ay mayroon siyang aral na natutunan. At ito ay ang dihamak na mas nakakatakot ang mga nasa kaniyang harapang kamao kumpara sa batas na nasa malayo. Kaya't buhat sa kaniyang matinding intimidasyon at pagbabanta ay wala nang nagawa pa ang nasabing proctor at pumayag na lamang sa kaniyang ninanais. Pagkatapos nga ng kanyang pagsusulit ay nag-aabang na etong intern na si Hana at iniabot sa kaniya ang Brahms ring na kanilang napagkasunduan. Agad nga itong humingi ng pakiusap na tanggalin na ang nasabing bagay o kasunduan na inilatag nitong binata sa kaniyang pagmumukha. Subalit nakangiti namang sinagot siya nitong si Jin-Hyuk na kaniya itong pag-iisipan at sasagutin batay sa kanyang magiging pagkilos. Samantalang ang kanyang nakuwang ranggo ay labis namang ikinabigla nitong kanyang dalawang kaibigan sapagkat aniya ay isa siyang F-rank na hindi magawang paniwalaan nitong sina Yoyunwa at Lee Taemin. Sinagot naman sila nitong binata na iyon ay pansamantala lamang na ranggo at muli siyang magpapa-evaluate sa susunod na linggo. Kasunod nito ay nagpasya na nga silang tatlo na lumabas na sa nasabing gusali habang isinasaad ni Jin-Hyuk na huwag nga raw siyang aalalahanin pa nitong dalawa at magpatuloy na lamang sa pag-akyat ng Tower of Trials.
kaniya na lamang daw silang kukontakin sa mga darating na panahon. Pagkasakay nga niya ng taxi, ay kanyang kaagad na pinagnilay-nilayan ang mga senaryo at pangyayari sa nasabing araw. Ang naturang ebalwasyon nga raw ay naglalayo na matukoy ang ranggo at lakas ng isang individual. At ang mga manlalaro na makapapasa sa nasabing pagsusulit ay kinakailangang muling magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ebalwasyon. Isang simpleng bagay nga lamang daw ito at kinakailangan lamang ng isang manlalaro na i-clear ang isang partikular na dungeon na nasa unang palapag ng Tower of Trials. Kadalasan nga raw ay ang mga dungeon ng orcs at goblin ang pinipili ng mga manlalaro sapagkat dihabak na mas madali ito kumpara sa iba. Subalit ang kanyang partikular na pipiliing dungeon na kaniyang tatahakin ay ang isang domain na kahit kailan ay hindi pa nagagawang i-clear maski nino man magmula noong inilabas ang nasabing laro 11 taon na ang nakakaraan hanggang sa kasalukuyan mga master. At pagkaraan nga ng nasabing pagsusulit ay agara na niyang tinahak ang naturang lokasyon at labis siyang nasisiyahan sapagkat aniya ay napakatagal na ng panahon noong huling beses siyang bumalik dito. At ang dungeon pa lang ito ay ang tinatawag na Hall of Depraved o ang lugar ng mga pinagkaitan. Parang ako At katulad nga ng nasabing lugar ay ganoon din ang senaryo at sitwasyon niya sa kasalukuyan sapagkat siyang araw ay isa sa mga tumatayong porter. Paliwanag pa nga niya ng unang palapag ng Tower of Trials ay napapalibutan ng malawak na kagubatan at buwat ng siya ay nagtataglay ng ranggo ng isang F-rank ay hindi siya pinapayagang mag-isang pumasok sa loob nito. Gayon din, buwat sa matinding kompetisyon na nagaganap sa iba't ibang guild ng kanilang bansa ay mas minabuti na lamang niya na magparehistro bilang isang porter para makapasok. Sa kanilang paglalakbay ay natanong pa nga siya ng isang kasama niyang porter kung ano ang kanyang pinakarason kung bakit siya pumasok sa Tower of Trials. Sinagot naman niya ito na ginagawa nga daw niya ang nasabing bagay upang makalikom ng malaking halaga ng salapi at para na rin matustusan ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ayon naman sa kanyang kasamahan, ay ganoon nga rin daw ang kanyang pinakarason sa buhay at kasabay na ipinakita ang larawan ng kaniyang buong pamilya. Masaya nga itong inilalahad para dito sa binata, subalit ayon naman sa kanyang kaisipan na ang ganitong klase ng mga individual ay ang klase ng mga unang namamatay sa loob ng nasabing Tower of Trials. Maya-maya ay pinaalalahanan pa nga siya nitong matandang lalaki na dapat nga raw mag-ingat ang mga kagaya nilang F-rank player sapagkat wala ditong anumang ambulansya at signal na maaari nilang magamit para sa komunikasyon. Subalit nakangiti lamang na sumagot muli etong binata na magiging ayos lamang din ang lahat. Na labis namang ipinagtaka nitong matanda ang pagiging positibo na mayroon etong kanyang kaisipan at masayang nagpatuloy na sa kanilang isinasagawang paglalakbay. Ipinaliwanag pa nga dito kay Jinyok ng system na ang gawain niya sa ngayon ay ang pag-raid ng isang dungeon at ito ay isang S-class na mission. Maya-maya ay nakarating na nga sila sa nasabing lokasyon habang agarang nagbigay ng kautusan ang pinakatumatayong leader ng mga porter na sila nga daw ay magpapahinga muna at hihintayin na lamang ang iba pang mga mas mataas na ranggo na mga manlalaro bago simulan ang nasabing gawain na nakaatang para sa kanila. Muli namang ipinahayag ng system dito sa binata ang mga pabuya na makukuha ng sino mang unang magagawang i-clear ang nasabing dungeon. Ang mga ito ay ang dagdag 10 points sa swerte at adaptability, gayon din ang skill na tinatawag na Cold Heart at Monopolize na mas lalo lamang nagbigay ng pananabik dito sa ating pangunahing karakter mga master. Totoo raw na lubang nakakatuwa na maraming pagpipili ang mga pabuyang makukuha mula sa paglalaro ng Tower of Trials sa unang palapag. Subalit ang mga ito ay wala rin saysay buwat sa kasalukuyang swerte na kaniyang tinataglay. Maya-maya ay nagbukas na ang isang lagusan mula sa isang arena na kanilang kinaroroonan. At magmula nga dito ay lumabas ang isang individual na naiinis na isinasaad na kahit ilang beses nga raw siyang pumasok pa sa nasabing dungeon ay luba talagang hindi niya magawang pangunahang i-clear ang nasabing dungeon. Ang tao pa lang ito ay ang siyang tumatayong pinakakapitan ng grupo na nangangalang Song Chunhwa na nagmula sa guild na tinatawag na Balhae. Agad ngang ginamit nitong si Jinyuk ang kanyang skill na Eye of Truth, subalit labis nga siyang naiinis sa hinihinging kondisyon ng system na makuha ang katapatan at tiwala mayroon etong si Song Chunhwa para kaniyang makopya ang skill na mayroon ito. Subalit kapwa doon ay kaniyang napagtanto na maaari niyang gamitin ang nasabing individual buwat sa isa itong kapitan na nagmula sa isa sa mga 10 pinakamalalakas na guild mayroon ang kanilang bansa. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang pagsasagawa ng misyon at ayon nga sa isa sa mga mage na kanilang kasama ay siguraduhin nga daw ng kaniyang mga kasamahan na manatili sa kaniyang tabi para sa kanilang personal na kaligtasan. Kasabay nito
ay sinimula na nga niyang gamitin ang kanyang kapangyarihang tinataglay at lumikha ng liwanag sa pasilyo na kanilang tatahakin kung saan ay makikitang wala ng mga buhay ang mga bangkay at labi ng mga halimaw na kinalaban ng kaninang grupo. Na kapwa nagbigay din ng kakaibang pakiramdam para dito sa mga porter na kanilang kasama sa kasalukuyan. Hindi nga makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasasaksiyan hanggang sa marating nila ang lokasyon ng iba pang mga player na naroroon. Maging eto nga si Jinyuk ay hindi maunawaan kung papaanong wala maski isa sa kaninang mga lumabas na manlalaro ang nagtamo ng anumang pinsala sa kabila ng pakikipaglaban sa ganito karaming bilang ng mga halimaw. Napaka-imposible nga daw iyon kung pagbabatayan ang lakas na mayroon itong kaninang pinakatumatayong kapitan ng grupo hanggang sa maya-maya ay pinukaw na ang kanyang atensyon ng kaniyang kasamang porter at ipinaalala ang kanilang isasagawang trabaho. Naiinis nga siya kung bakit kinakailangan niyang isagawa ang ganitong klase ng trabaho hanggang sa kanyang mapuna sa isang sulok ang ilang mga foreigner na manlalaro. Kaniya nga ditong napagtanto mula sa mga simbolo ng kanilang kasuotan na ang mga nasabing foreigner na player ay nagmula pa sa Europa at ang mga ito ay kabilang sa tinatawag na Zion Guild na puna nga rin niya ang isang maliit-aniyang foreigner na manlalaro at ninaisubukang kaibiganin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng malamig na tubig na maiinom kasabay ng paggamit ng kanyang skill na komunyon. Nagustuhan naman ang kanyang aksyon ng nasabing individual, subalit kasabay ng pagtanggal nito ng kaniyang baluti ay agarang napagtanto nitong si Jinyuk na ang nasabing individual pala ay isang batang babae at siya ang bunsong anak na nagmula pa sa angkan ng Laurentia. Isang all-around player nga daw ito na may abilidad na makipaglaban, dumepensa at magpagaling. Isa nga daw siya sa mga pinakakilalang manlalaro at individual sa buong Europa, si Teresa Laurentia. Kung kahit agad na nga niyang nasagot ang katanungan kung bakit wala masking sino mang manlalaro ang nagtamo ng malubang pinsala kanina. Muli nga niyang ginamit ang kanyang skill na Eye of Truth, subalit muli siyang nabigo at aniya ay malamang nga daw na dahil iyon na ang nasabing babae ay higit na sa level 20 ang kasalukuyang tinataglay. Ngunit sa kabila ng kabiguan niyang matukoy ang skill meron etong si Teresa, ay maituturing nga rin daw itong biyaya mula sa pagtaas ng level ng skill na kaniyang tinataglay patungo sa level 2. Muli nga niyang sinubukan itong gamitin sa nasabing babae na ngayon nga ay gumana na at mas naging malawak pa ang mga impormasyon na kaniyang nakikita. Kaniya ditong napag-alaman na ito ngang si Teresa ay kabilang sa 100 pinakamalakas na manlalaro sa buong daigdig at ang kinakailangan na kondisyon upang makopya ang isa sa kaniyang mga unique skill ay ang mailigtas ang nasabing babae mula sa isang delikadong sitwasyon. Kaniya ding naunawaan kung bakit ito naroroon sa nasabing dungeon at mas minabuting hindi tahakin muna ang tumatayong boss sa ikatlong palapag. Marahang nagpasalamat sa kaniya etong babae, subalit sinagot naman siya nitong binata na siya nga raw dapat ang magpasalamat sa kaniya. Sapagkat sa kaniyang tulong nga daw ay nag-level up ang kanyang unique skill na The Eye of Truth. Gayun din, mabibigyan pa ng pagkakataon na makopya ang isa sa pinaka-espesyal na abilidad at ito ay ang tinatawag na Blessings of the Stars. Kaya tunay nga raw siyang hulog ng langit. Subalit aniya, ang kanyang pinakamalaking problema sa ngayon ay kung papaano siya makakagawa ng isang senaryo na kung saan ay kaniyang ililigtas ang buhay nitong si Teresa. Maya-maya ay maririnig nating sumisigaw ang ilang kasamang manlalaro ni Chunhwa at tinatawag ang kanyang atensyon sapagkat kinakaharap nila ang isang tinatawag na Guardian Sentry at ilan sa kanilang mga kasamahan ang malubang pinabagsak na nito mga master. Ito nga raw ay isang klase ng sleeping bomb na nananatiling tahimik subalit di sinasadyang na-activate ng isa sa kanilang mga kasamahan na magbibigay lamang sa kanila ng 10 minuto upang lumabas mula doon. Buhat sa nagagawa nitong tumawag ng mga higanteng halimaw upang paslangin ang sino mang papasok sa loob ng nasabing dungeon. Labis na problemado talaga etong si Chunhwa at tiyak nga raw na isa itong pagpapatiwakal oras na nagpumilit silang pumasok sa loob nito at mahigit kalahati sa kanilang grupo ang posibleng mapapaslang pa. Binabalanse nga niya ang mga posibilidad subalit na naig pa rin sa kaniya ang pride dahil Pride Month pangaraw at mas piniling ipagpatuloy pa rin ang kanilang misyong isasagawa. Agad naman siyang pinaalalahanan ng iba pa niyang kasamahan na wala pa ang kanilang backup at literal na delikado ang kanyang ninanais. Subalit sarado talaga ang kanyang kaisipan sa anumang paliwanag at nilamon na nga ng kaniyang kahambugan ang maliit niyang kokote dahil sa Pride Month pa nga at aniya ay siya ang mananagot sa lahat ng anumang mangyayari sa kanila. Sapagkat kanila nga din kasama daw etong si Teresa Laurentia. Kapwa ang nasabing pangyayari ay napag-alaman na rin ng iba pang mga manlalaro na kasama nitong si Chunhwa na agarang di naman pinaniwalaan ng iba
sapagkat imposibleng magsagawang araw ng padalos-dalos na pagpapasya ang isang guild na kagaya ng Balhae na sinang-ayunan pa nga ng isa nilang kasamahan at buong pagtitiwalang mapapaslang ng kanilang leader ang nasabing Guardian Sentry. Subalit mula sa likuran niyang bahagi ay lumitaw ang isang dambuhalang kamay na agarang kumitil sa kaniyang buhay at ang kaindik-indik na senaryo ay nasilaya ng lahat ng kaniyang kasamang naroroon at kapwa ngayon ay nalalagay na sa isang napakadelikadong sitwasyon. At matapos ang nasabing pangyayari ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang Chapter 16 at 17 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod.